So yan, good morning mga buddy. Dito tayo sa mga baboy natin. At linis tayo ng kanilang dumi. Ang sud-sud ko talaga. Ilitsunin kita. Lechon de leche. Ito ang ano nga buddy. Pig. Yan ang ating inahin. Agawin natin inahin yan. Tigil. Ito talaga ang ano siya. Kakarga muna tayong tubig. Wala sila inumin. Tayo pambulaklak ng sitaw. So yan mga kabady, bibili muna tayo ng pangalmusal. At salukuyan po pumipitas o pinipitasan yung ating okra para makapag-almusal muna sila. So yun, update nga sa presyo ng sitaw mga kabady, 95 pesos. Bukas update ko kayo sa presyo ng upo tsaka ng ampalaya kung magkano na. Muna tayo ng almusal. At ayos dahil labas na o nakabawi na tayo ng puhunan natin doon sa may sitaw natin sa tabing kubo. May sobra pa. Sumobra na rin tayo mga kabady. Ayos. Ano na lang, okra na lang ang hinahabol natin mga kabady. Ewan ko kung makakatabla tayo sa okra pagka malamang sa alamang pagka hindi nagbago presyo niyan. Baka mahirapan tayo makabawi mga kabady. Malaki-laki na rin ang ubus natin sa okra. Nasa mahigit 15,000 na. Nasa 15,000 mahigit na yung puhunan natin sa okra. Ano pa lang na harvest natin, 620 pesos pa lang. So ganun pa man tayo nananalig na tayo makakabawi at makakasobra din kahit pa paano. Pero lahat ng gulay natin nakatabla na tayo, nakabawi na. Okra na lang talaga. Ayan, bagay, nag-uumpisa pa lang naman si okra, pangatlong pitas pa lang ngayon. So ayan mga buddy, ito yung ating almusal muna. At saka pinitang okra. Ito yung galunggong tayong itlog dito. Ayan, itlog ng dinosaur. Saka ito, alamang bagongs. Saka tayo bumili pa ng halian natin na tomtan, 2 pirasong bangos na may hilab-hilab. Ewak Hog starter feeds. Habitators muna na nurse. Pero naman tayong almusal para kapag almusal yung mga panipitas. Tsaka tayo syempre. So mga buddy, sunduin lang natin yung mga mamimitas tsaka yung si Kaka. Si Kaka nag-i-spray ng ampalaya para makapag-almusal muna tayo. Ba, parang kita ng ice cream yung Voltron. Malangit-ngit. May something sa Voltron mga kabady. Ba yung tunog nya? Check muna natin. Nakahati na pala sila. Voltron. Kain po muna tayo. Nakaluto na po doon sa kubo. Kakain po muna. Ayan si Kaka. Kahapon mga kabady, naantala yung pagpapatubig natin ng sitaw. Bumabo yung ilog. Buti ngayong araw medyo malalim siya. Nakapagpandar tayo ulit. Tuloy ang andar sa sa may sitaw. Kahit umulan kagabi, ganda pa rin tayo. Saka Pa! Papa!
Teka. Huwag masyadong dinidibdib, may likod ka pa. Ha? Kaya, patuloy ko. May something in Voltron, ba't ganun yung andar? Ano pa narinig? May kaliskos. Hindi na yung kwan. Ay ito. Yung gasa. Oh, iba yung tunog ng Voltron mga kabady. Kaya malayo pa lang narinig ko na eh. Iba yung tunog eh. Dapat makina lang maririnig mo dyan eh. Tug 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 tug. Kaya lang may langit-ngit. Langit-ngit ng Voltron. Baka may nagkikis-kisang bakal. Okay, yung tornilyo niya. Check muna natin. Sira. Pag nasira yan eh, sira ang halaman. Tanggal yung sulpak. Tanggal yung sulpak niya, kaya pala tumutulo. Lapitan naman lang, wala pala ma-sprayan to. Spray natin. Saan ang tumutunog-tunog mo? Nain na ng sukal oh. Saan ang tumutunog-tunog? May lumalangit-ngit eh. Natin yung bolt dito, baka yung bolt dito yung diferensya. Okay naman yung mga pillow block niya, may mga grasa naman. Pati yung joint niya dito meron din. Ngayon natin check natin yung kanyang bolt. Init dito. I think dito. Init ng todo to, kainit. Palagi ko dito mga buddy. Hindi naman to umiinit eh. Ito, init to. Palagi ko doon. Palagay ko dyan siya. Ay, ito nga ata ah. Ikot muna natin. Kainit. Dito nga mga kabady. Ito nga yun. Ito nga yung lumalangit-ngits. Ano ba ito? Ay, nadurog yung bearing niya ata. Bearing ba yan? Ito nga yun. Gas. Basta mapapaikot. Ayan o, durog o. Ayan mga buddy. Kaya pala uminit siya o, kainit. Ayos na mga buddy. Di ba wala na kayo narinig na iba? Oo. Makina na lang. Wala na yung langit-ngit. Lagyan pa natin ng grasa mamaya. Binuhusan ko lang ng ano, ng langis. Langis na sunog. Nang sa ganun na yung pinagkikiskisan yung bakal sa bakal. So ngayong araw mga kabady, mag-scatter tayo ulit sa sitaw. After nun makapag-grass cutter tayo ulit dito. Tapos yung pagitan nito o yung mga na una natin na grass cutter na isang block na to, antabay muna tayo sa pagtubo ng damo para sprayan naman natin ng pamatay sukal.
Okay na ako ngayon. Tayo bang narinig doon sa Bolton? Yun na lang kutog ng makina. Kutog, kutog, kutog. So, dapat pagka gano'n, kailangan aagapan mo agad kasi once na may marinig kang kaibang tunog na hindi dapat, kailangan ma-resolbahan agad yun kasi kung hindi, kakaanda nun, lalala. Tayo rin mahihirapan. Nangyayari na siguro ni Kakatang yung spray niya. Kunti na lang. Buti na berde-berde na sa taas yung palaya natin. Nangyayari na ni Kakayon, dalawang ay, sabi na apat na tuling na lang. Buti kahit pa nagsariwa yung ampalaya natin. Tinamaan kasi ng paninilaw to mga kabady. Ano, medyo sariwa na yung kanyang dahon sa taas tsaka yung talbos. Diyan pa lang kasi yung kalakasan yan mga kabady, yung sa bubong. Yung pagka nag-shitty na siyang ganyan, palang malakas na bunga niya. Dapat kailangan nating alagaan para alagaan tayo. Dari na ni Kakayon mga buddy, apat na lang para pagkatapos niya kumain hindi na nag-spray ulit. Itong mamimitas natin sa okra, ito umahon. Sakto lang sila natin dito. Nakakasausad ang presyo ng okra. Imagine mga kabady kung maka 100 kilo tayo, walang yun, 1,000. Ba? Bayad mamimitas pa sila dalawa. Nakakabawi din. Gusto ka rin pala dito sa gilid. Gusto lumaki nito. Ay mga kabady, gusto tayo mag-almusal. Binigyan po tayo ni KD ng ano, binigyan tayo ni Dikong ng ano, mais. Oo. Natin kaya ano, kay Dada. Nagdada ka niyan eh. Pampa. Namin nalaga. Pampa. Yan si Dikong, oh. Dikong, thank you Dikong. Yari kayo pamboy niyan. Ito. Ah, Alimang hakot na mga alay mga hakya. Mag-scatter muna tayo sita. Kahapon, 4 kami dito sa isang tudling. Parang dinadaanan lang. Hindi nakakainip mga kabady. Si cameraman pala natin, sunod na lang daw siya at mayroon muna daw siyang lalakarin. Sumaba, nasa taas na agad. Yung scatter ko nung pumipitas tayo kahapon na yun, nakaakyat na naman. Ganyan kabilis ang sitaw, putol. Nakatikim na ba kayo nito mga kabady, yung talbos ng sitaw? Kaya lang nakakapanghinayang kasing talbosan.
Halat mahal ang sitaw. Sarap sana to mga kabady sa may gisa o kaya baybayabas. Siyam na tudling na lang itong in-scatter natin eh. Tapos 3 days ulit. Hindi rin na siguro tayo mag-grass cutter nun. Scatter ulit. Para last na bali na nun. Pwede na. Lalagyan na lang natin ng bubong para makit sila sa taas. Para hindi magsapin-sapin yung mga dahon. Pag magsapin-sapin kasi takaw uod. Tsaka yung mga bunga nila. Pag nakasahid sa dahon eh patakin ng uod. Medyo matagal to kasi mataas tsaka mahaba. Yung itsura pag naka-scatter, diba? Ay naman pagka hindi. Init na. Pero sa gabi doon makulimlim oh. Presyo pala ng siling Taiwan mga kabady, update ko kayo, 140 po. Ayun yung ganda. 140. Marami na namang hinag yung Taiwan natin eh. Pangpitas na naman. Baka papitas natin kundi mamayang hapon bukas. Kaya naman doon sa mamimitas natin hindi sila maubusan ng sa ngayon hindi sila maubusan ng mapipitas. Kaya nung okra pwede sila lumipat sa sili. Ito pang sitaw pagka pumitas dito eh sila na lang din kukunin natin magtitinor. Tuloy-tuloy. Sana matuloy yung deliver natin na punla sa tapusan. Pulang ampalaya. Kahit na 3 tray lang yun eh. Para meron tayong pang sunod. Update pala doon sa Telabang ko mga kabady. Yung pinagbalaga natin dati doon. Yung pinagampalayan. Napastable na natin. Kaso hindi pa natin nababayaran. Hindi pa natin na-tsempuan si Mang Krasing. Bala ko sanang tamnan ng sili. Kaya lang walang mag-aalaga. Walang magtatao doon. Kung hindi naman pagka halos last cropping na rin kasi ito mga kabady. Isa na lang eh. Gusto ko sana ulit tayuan ng balag yung nandun. Yung nakapaikot ng saging doon. Yung kay Kapuro. Ano naman kasi sa atin yan mga kabady. Asang lang balik pera. Pag naibalik niya na yung pera, balik na natin yung lupa. Ganon. Ayan kasi bala ko sanang balagan ulit ng ampalaya. Problema kasi dun malayo eh. Malalayo tayo dito sa kung meron sana tayong mag-aalaga dun. Wala akong balaga ng ampalaya tapos pa-plastikan. Hindi menos sa trabaho. Hindi na namin kayang harapin eh kakayan pagka lalo pag ang palaya kailangan focus doon. Makasingin sa ampalaya gaya niya maganda presyo eh. Tagal naman ang napahinga yun. May isang taon na rin napahinga sa gulay.
last cropping natin doon, di ba mga kabady, mais na ginigiik. Kala ko nga di kami kikita nung nakaraan ni Kakado sa mais eh. Kala ko makakatabla-tabla lang sa gastos eh. Sumobra naman na matanda, magkano sumobra namin 15 mil yata o 20 mil, parang ganun eh. Hindi naman naalagain din, patubig lang tsaka pataba, spray, damo. Init. Ito palang sili natin dito sa area na to mga kabady, siling panigang natin sa Bana, itong pwesto na to. Marami pang mapipitas to mga kabady ngayon gagawin natin. Papakahid natin doon sa mga mamimitas natin, papapulot natin yung mga pwede pang pitasin, kasi gagrass cutterin ko na to mga kabady, na para makasingaw na yung kalamansi natin dito, para medyo makahabol sila doon sa ibabaw. Doon maganda naman yung kalamansi dito, pero para gumanda lalo, para makasingaw na sila, para pag kaya natin mag grass cutter doon sa kalamansian doon, ito lilinisin na natin itong tabing puno ng kalamansi dito. Kung papansin nyo mga kabady, may mga damo pa siya tsaka sili sa pagitan ng kalamansi. So tatanggalin na natin yan. Itong area lang naman na to, pero yung sa taas hindi muna, dahil marami pang bunga yan eh. Nangyari tayo doon, dito tayo tanggalin natin yung mga sili na yan tsaka yung damo para bumulas yung ating kalamansi. Yan, mga kalamansi natin. Sayang din kasi yung bunga mga kabady, makarami din yan, pera pa rin, para bigay na lang natin doon sa mga pumipitas, para kahit pa paano eh meron din. Sa grass cutterin natin ng bunga pa eh, sayang, bigay na lang natin sa kanila. Nangyari kami ni Kakado sa kabila, yan tirahin na natin yan at linis, para pag nag-uulan na at paano malinis na yung halaman natin. Ito mabilis lang grass cutterin to, kasi isang ano lang eh, yung tudling lang ito mga kabady, yung diretso lang na yun, dahil itong gilid malinis naman na, para lang makabuka ng maayos yung ating kalamansi. May mga berde pa oh. May pugad, kaso walang namisa na siguro. Kailangan kasi natin ngayon mga kabady, kailangan natin ng diskarte, tsaka kailangan natin ng tiyaga at tsaka konting lamay. Lalamayin natin yung trabaho, kasi yun naman mga kabady, doon na kami ni Kaka. Tsaka kailangan alam natin pag sunod-sunod rin yung trabaho natin, para hindi tayo matarka. Aray, kailangan naka-budget. Budget ang trabaho natin. Alam natin kung saan tayo iikot, alam natin saan tayo gagalaw. Kagaya nito, kailangan tayo ng mga sitaw natin, kaya huminto muna tayo sa pag-grass cutter. Kasi nga maagad tayo na sitaw mga buddy. Pupunta agad dyan sa taas. Sa taas sa andun agad yung bunga niya, imbis na dapat dito ko palang pumipitas, pupunta ka agad sa taas. Saka pangit tignan mga kabady. Tingnan nyo itong nice cutter oh, magandang tingnan, diba? Makapal. Lalo ngayon sitaw ata ang number 1 ngayon, mataas ang presyo. Sitaw ang palaya, ang kawawa lang yung okra. Mura.
Kaya malamang sa mamimitas ko nito baka mag-abono pa ako. Gaya nung huling pitas, naka isang sako lang. Siguro nasa average mga 20 to 25 kilos lang yan mga kabady. So ang pagbebentahan nun, magkano lang? Magbabayad pa tayo ng pipitas. So abonado pa tayo dun. Agay kung makakabawi naman tayo sa susunod, malay natin tumaas yung presyo, di ba? Tapat-tapat lang yan. Natapat tayo sa mura, talaga. Natapat naman tayo sa mahal, paldo. Hindi na bawi mga kabady, paldo na. Paldo si Kaka. Weather lang yan. Paldo naman sa ano eh. Nakakapaldo naman tayo sa Ampalet Sitaw eh. Pero huwag tayo mawawala ng pag-asa mga kabady. Bibira din niya si Okra. Mahaba naman ang ano niyan eh. Haba naman ang buhay niyan eh. Marites muna natin si Makmak. Mak! Saan ka na, Mak? Ba't inuulit mo yata? Inuulit mo? Di ba nandito na kayo? Dito pala. Diyan pa lang. Dito na yata, nilagyan ng tandaan ni ano kahapon ah. Ni Dikong. Andyan? Diyan pa lang ba kayo? Kala ko dito na kayo banda. Ano si Makmak din sa mais nila oh. Nagre-regent. Nakalantogling ka na. Ayan si kuya mo, Mako. Panghali ka na, Mak. Ganda ng mais ni Makmak oh. Kumakaway, Mak oh. Kumakaway kay Ate Gemma. Nalagay siya Makmak ng ano, agent sa mais nila ni Kaka. Mais na dilaw. Dito makulitis eh. Days na lang, pang-awat na yung ating mga baboy. Pending pa yung kulungan natin. Heri lang natin trabaho natin sa gulay. Ito na lang naman trabaho natin, tsaka grass cutter. Meron kasing ganap ng tao mga kabady. Gusto ko yung kusang mag-aano dito sa atin. Anong ganap? Kung maaari, maganda kung obras yung arawan. Arawan na lang mga kabady. Bayaran na lang natin sila. Kung may mag-aano. Kung hindi naman eh okay lang. Ito lang naman yun. Gaya na sabi ko, kahit na hindi marunong, basta masipag lang, kailangan natin. Kawiling naman kasi matuto yung isang tao, mabilis lang turuan. Gaya nito dati to, pao-obras namin mga kabady, yung pag-scatter ng sitaw. Nasarap sa pag-oobras kahapon. Siyam na lang natudling ini-scatter natin. Sabi ko, huwag na, kaya na natin yan. Para sana hindi kayo maantala o maabala doon sa pag-grass cutter namin. Sabi ko, ay Kaka, kaya na natin yan. Pag pinutukan natin to na isang araw, sabi ko, tapos yan.
Nakapaghintay pa naman yung grass cutter natin dun eh. Gaya niya, pag nahari ko to, 8 na lang. Kahapon, ang bilis namin, sandali lang. 1 oras at kalahati lang, naka-6 na tudling yata kami. Nung pagkatapos ng ulan. Bayad tayo ng ano eh. Kaya naman na. Sana lang pagka ano na, talagang sabay-sabay na. Saan kukuha tayo mga body obras, hindi ano, para kumbaga parang on call, parang ganun lang. Yung halimbawa, maraming trabaho sabay-sabay, dahil sa kanila obras, babayad tayo per day. Hindi rin kasi tulayo masyadong ano mga kabady, nagkaka ano sa trabaho. Gaya niya, wala na ibang tatrabaho niya kundi kami dalawa ni Kaka. Pwede natatrabaho naman, natatrabaho naman natin mga kabady. Kita nyo naman sa mga vlog natin. Pati doon may mga ano pa tayo, alaga pa tayo mga baboy. Ay mga baboy naman ngayon, di na ganong bantayin. At 12 days na lang, iaawat na natin sila. Lakasan nilang kumain eh. 2 kilo na lang yung pagkain nila. Pabili ulit tayo. May nagtatai kahapon eh, 2. Isa doon sa bagong panganak. Saka isa sa naunang nanganak. Pero naano na natin mga kabady. May gamot naman tayo dyan eh. Na-sprayan ko na kahapon, napositan ko na. Tapos makikita mo kasi mga kabady doon sa kulungan nila pagka may dumumi na malambot, kulay dilaw, ayun na yun. Tapos hanapin mo lang kung sino yung dumumi dahil may bakas naman yun sa bandang puwitan nila. Basa-basa yung bandang puwitan. Ayan. So ngayong umaga pagdating ko, wala naman na akong nakitang malambot na dumi. Meron pero hindi siya kagaya kahapon na malambot talagang ano, parang tubig-tubig na kulay dilaw. Ngayon medyo tumigas-tigas na. Observe pa natin ng 2 araw pa hanggang sa makalawa. Kung hindi nakuha doon sa pang spray natin, bilhin na tayo ng gamot na para ma-apply natin doon sa mga baboy. Pero kayo naman, kahit tatay sila mga kabady, ang lakas nilang dumede tsaka kumain. Hindi sila nagtamlay. Yung iba kasi tatamlay eh, pagka halimbawa nagtae, hindi dede, hindi kakain. Pero pinagmamasdan ko kahapon habang dumedede sila, lahat naman sila dumedede. Nagpag-away pa nga, tapos pag binuburan ko ng pagkain, makain din naman. Kaya sabi ko, ayos baga siguro, ma-resistensya rin. Kasi kung ano yun eh, hindi yung kakain, hindi dede. Ito mga buddy, pasadsad na tayo sa isang tudling. Tingnan nyo yung scatter natin, medyo maganda-ganda, di ba? Gandang tingnan, lalo pag nakaside tayong ganyan. Tingnan nyo mga buddy. Ayan o, pantay-pantay. Ayan. Ito sinasabi ko mga buddy, ano, sa pagitan ng damo na yan, para malinis yung tabing kalamansi. Ano? So, kaya natin yan. Ito naman siya pagka hindi naka-scatter. Na yung pipitasin natin ng katapusan mga kabady. Ayos na tayo. Alam, dilipat ko lang yung patubig natin mga kabady. Dito na tayong papatubig. Puno na doon. Puno na. Dito naman. Balik ko to side eh. Dahil doon ako sa kabila galing.
Mga nakalaglag sa gawin dito. Kasampan na rin natin. Ayan. Dito na tayo. Sampan mo. Ano ito mga talo na dito? Yan yung scatter natin kahapon, di ba binali natin? Sinaw. Halos ang dangkal na yung tinaas nila. Market na. Tubigs. Ayun na lang.